Walang respeto sa institusyon. Ito ang binigyang diin ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Joel Chua sa pananatili ni Vice President Sara Duterte sa Kamara kahit tapos na ang visiting hours. Una nang binisita ng pangalawang Pangulo ang kanyang Chief of Staff ni si Atty. Zuleika Lopez na na-detain sa lower house matapos ma-cite in contempt sa nagpapatuloy na investigasyon ng Kamara sa naging paggamit ng confidential fund ng OBP. Lack of respect in the institution. Nakikita naman po natin na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant at times, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong, pero hindi pa rin niya sinunod. Anya, bilang opisyal, dapat maingat sa mga ginagawa, lalo't nagpapakitaan niya ito ng karakter ng isang tao. Ayon kay Chua, sana ay may bigay ng pangalawang Pangulo ang respeto, lalo na sa mga ordinaryong mga tao. Dagdag pa ng mambabatas, may tuturing na high profile si Duterte. Lalo't ito ang pangalawang Pangulo, kaya isang security risk ito para sa House of Representatives. Ayon naman kay House of Representatives Sergeant at Arms Napoleon Taas, hindi umalis si Duterte at nanatili sa opisina ng kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte kahit tapos na ang visiting hours. Kahit anya pinatay na ang supply ng kuryente dahil walang pasok, ay nanatili pa rin ito ng magdamag. Wala ho kaming narinig na complaint dahil I would assume dahil napagsabi, hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Sinabi ho namin na baka uminit at sana ho maintindihan ninyo dahil policy ho sa House ito para makaiwas tayo sa aksidente at makatipid din po tayo ng kuryente. Bago nito, ayon kay Representative Chua, nagpadala ng liyam ang pangalawang Pangulo na nais nitong samahan si Lopez sa detention, ngunit hindi ito pinayagan dahil hindi naman siya detainee. Kasama sa naging rason ni Duterte ay humanitarian reasons, kabilang na ang nararanasang chronic back pain ni Lopez na nagre-resulta sa migraine, takot ni Lopez para sa kanyang kaligtasan, emotional stress at request ni Lopez na samahan mismo siya ng pangalawang Pangulo para magka-peace of mind at makapahinga. Ayon kay Chua, ang pagbibigay ng pribileyo sa pangalawang Pangulo ay magpapakita na may pinapaboran. Bukod dito, sumulat din si Representative Duterte na humiling na mailipat si Lopez sa kanyang opisina pero hindi rin ito pinayagan ng komite. Sa tanong kung mananatili pa ang pangalawang Pangulo sa Kamara, ayon sa Sergeant of Arms, patuloy silang makikiusap. Anya, wala namang penalty clause pagdating sa kanilang security guidelines. Ang tingin naman ho namin, hindi nakakailangan yung na yun, nakamakarating pa tayo dun sa magpataw pa tayo ng parusa. Dahil lang sabi ko nga hospitable tayo, ang kailangan lang is magpaalam at tayo naman na mag-uusap. At malamang, mas madalas nga yung pinapayagan natin kaysa yung hindi. Nababahala naman ang liderato ng Kamara sa naging paglabag ng pangalawang Pangulo. Kanilang binigyang diin na may sariling patakaran ng Kamara at hindi ito lugar para abusuin ng sinuman. Gate pa ni Chua, hindi pamumulitika ang ginawang pagdinig. Ito po ginagawa namin, trabaho lang po namin to At meron pong ni-refer po sa ating committee. Ito po inaksyonan po natin. At ang pinag-uusapan po natin dito ay pera po ng bayan. So wala naman po kung nakikita dito na politika. Ang nakikita ko po dito ay may pera pong nawawala, may mga questionable po na transaksyon. Sa Lunes, ang susunod na pagdinig ng komite sa paggamit ng confidential fund ng OBP at hanggang Lunes rin ang haba ng detention na ipinataw ng komite kay Lopez. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Yan po ang naging ulat ni Rod Lagusad.